Via Zoom na rin ang ating mga kasama mula sa HSAC, ang Regional Adjudication Branch 10 na head ng Legal Division at Attorney 5, si Attorney Mark Azius Rafael. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po ma'am at sa tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Okay. Maganda po. Umaga. Okay. So sir, nako, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa adjudication process naman, yung flow ng adjudication process. Papaano po yung kasi may mga napag-usapan na natin, yung mga kaso na pwedeng i-file, sa inyong tanggapan. Pero siguro pwede nating balikan ng konti yon, yung mga kaso na yan na pwedeng i-file sa inyong tanggapan. Ang tanong po ng marami kasi, paano at gaano katagal naman, dinidinig yung inyong kaso. Pero bago yon, baka pwedeng balikan lang natin ng konti yung mga kaso na pwede nating i-file. Ang pwede i-file sa Human Settlements Adjudication Commission ay yung mga kaso or dispute na sa concerning homeowners association, real estate development, and other similar arrangement. Tulad ng claim ng refund, claim ng specific performance, at iba pa. Pwede rin po yung away ng mga asosasyon ng tulad ng election contest, kung sino po yung talagang leader ng isang homeowners association. So, pwede rin po kami mag-resolve ng ganong mga kaso po. Okay. So, yung mga ganun pala, ang mga usually nagiging kaso na maaring i-file, doon sa HSAC o doon sa Human Settlements Adjudication Commission. So, ayan, doon na tayo, Attorney Rafael, paano naman yung ginagawa, yung proseso para... Yung general flow of adjudication process before the HSAC or Human Adjudication Commission, una po is magpapile po ang complainant. Magsisimula pa tayo sa isang verified complaint. Okay. So ang tanong natin, saan po natin ipapile ito? Ito po usually po pinapile po yung verified complaint kung saan po yung isang region kung saan po yung nakalocate yung project. O for example po, nasa Pampanga, so sa Regional Adjudication Board ng Region 3 ng Pampanga po. Okay. Kung doon nangyari. Doon po nila ipapile yung verified complaint. Pwede rin po na ang isang complaint, pwede rin po ipapile kung saan po resident yung isang complainant or ang principal office po ng isang homeowners association. Pwede rin po doon. So mamili na lang po yung complainant, either yung residente niya or yung principal office ng isang asosasyon or sa kung saan yung project ng subdivision. Ayun. So tatlo yung pwede nilang pagpilian. Opo. Okay. So, mag-start po yung general flow of adjudication process natin ng HSAC sa isang verified complaint na pwede po kayo kumuha ng inyong abogado or pwede kayong pumunta sa hsac.gov.ph. Meron po kaming digital copy doon na pwede ninyong i-download and then mag-fill in na lang kayo or i-encode ninyo sa computer yung isang verified complaint. Pagpapile kayo sa any regional adjudication branch in triplicate o 3 kopya para sa amin, at saka depende na po kung ilang respondents ang bibigyan nyo ng kopya. Kung 2, so magiging 5 plus sa'yo, 1, so 6 lahat ang ipe-prepare mong verified complaint. Pag sinabi po natin, attorney, na verified, anong ibig sabihin? Ibig sabihin po ng verified, nagsusturn in po kayo na lahat ng nilagay yung statement o salaysay sa inyong verified complaint ay totoo, genuine, at hindi lamang imagination. Oo, you filing your verified complaint in good faith. Okay. At saka hindi lang yun po, meron din pong pag-file po, dapat po magbabayad po kayo ng legal fees or filing fees po. Okay, pero yung verified complaint, sino nagbe-verify nun? Sino nagbe-verify na okay nga yung complaint?
yung abogado po nila, nag-swear in po sila sa abogado okay, nila kung okay. sino pang So, dahil notary nagsuswearing in public ka na nga, oo. nagsiswear sila na totoo yung nalagay Yes. lahat doon So, at siya po ang nag-cause ng preparation okay. ng complaint. Lahat po doon ay totoo. Walang Okay. walang speculation lang po. Okay. So, mga ano yan? Parang notarized, ganyan. Opo. Okay. Pagkatapos po, magbabayad po sila ng legal fees and then yung adjudicator po mabibigyan ng 10 araw Mhm. pagkatapos niya ma-receive yung case docket para mag-issue po siya ng summons. Mhm. Mhm. Sa loob na ng 10 days, pag-receive po niya ng kaso, titingnan niya po muna kung may jurisdiction po yung kaso na dapat ba talaga ba i-file sa aming tanggapan. Okay. Eh kung sa tingin niya, outright po, i-dismiss po ng regional adjudicator yan, diretso. Pag nakita niya walang jurisdiction. Aha. So, Sa Mhm. loob ng 10 araw, yung nakita niya na okay naman yung verified complaint, mag-i-issue yan ng summons Mhm. papunta sa sa respondent po. Okay. Para ma-acquire natin yung jurisdiction ng respondent po. Okay, okay. So At yung para rin po masatisfy yung requirement ng due process. ayun. Okay, so after 10 days, makakatanggap na ng summon yung mga respondent, no? Pag okay Oo. yung complaint, okay? O, nakasaad po doon sa summons na siya po ay obligado mag-file ng answer ng 20 days. Non-extendable po yung 20 days na period for the respondent to Okay. file an answer. Okay. Po. Mm-mm. Yung answer po, pag nag-file po sila, bibigyan din po nila yung yung complainant. Okay. Aha. So, So, ano, pagkatapos po nun, okay. kung walang abogado, yung yung respondent, pwede po rin po sila mag-download ng ng digital copy sa website namin. Okay. Nandoon din po yung digital copy or as template para guide po nung respondent po. Okay. So pwede silang mag-download ng Oo, meron parang din po yung, form, sabi no? ko kanina, merong complaint na digital copy doon sa hsac.gov.ph. Meron din pong answer doon na para po guide ng okay. respondent po. Okay. So parang form din 'yon na pwede rin nilang Yes, gamitin. magpifill in na lang po siya doon. Okay. Mas madali 'yun yung magpi-fill up ka na lang, magpi-fill in ka na lang, no? So Opo, pagkatapos mas noon, madali po. Pagkatapos po ng answer, magsiset na yun ng mandatory conference po. okay. Yung mandatory conference po, 30 days po yan, which include also the mandatory conference mediation po. Mandatory mediation po. Okay. So may magmi-mediate. Opo. Yung adjudicator po Ang pwede mag-mediate. na po i-refer sa mediator sa opisina namin Okay. para i-mediate po yung kaso Okay. sa loob ng 30 days. And then extendable po siya ng another 30 days if the parties will agree po para sa Okay. extension. Kasi po pag mediation kailangan po ng mataas na panahon or oras. Okay. So Para magkakaroon ng mediation pala, no? Pagkatapos nung pagsagot ng respondent dun sa kanilang summon, ay magkakaroon naman ng mediation, yung mandatory conference na sinasabi mo, attorney, no? Yes. Okay. Mandatory conference, it includes mediation doon sa MANCOM or mandatory conference. Okay. So, hahanapin yung win-win solution for both parties kung okay sila. Kung ayaw naman nila, yung either parties may move for the termination of the mediation proceedings or conference. Okay. So And ano then si mangyayari? mediator na inassign ni regional adjudicator, i-elevate niya ngayon. Magbibigay siya ng mediator's report plus i-elevate niya yung lahat ng records na nakuha niya na ni-refer ng regional adjudicator balik sa kay regional adjudicator po. Babalik doon kay adjudicator. So pagbalik kay adjudicator, ano na mangyayari? So since fail nga yung Yung mediation. mediation, magmamangkom yan siya, yung mandatory conference. Okay. So doon, isi-simplify niya ang yung issue,
tatanong yan siya ng mga admission and stipulation kung ano ba yung i-admit ng both parties. And then, after ng MANCOM or mandatory conference, yung regional adjudicator will issue an order directing the parties to file within 15 calendar days ng Okay. position paper and draft decision po. Mhm. Mhm. Okay, Doon tapos doon po sa position paper and draft decision, doon po nakasaad po ng mga papel ng complainant and respondent yung mga affidavit o witnesses nila, mga documentary evidence, telling the regional adjudicator or convincing them bakit sila mananalo sa kaso na ito. okay. Okay. Opo. So ganun na, no, hindi sila nagkasundo, walang nangyari dun sa mediation. So ito na, pag walang nangyari sa mediation, magpa-file sila ng kani-kanilang mga position papers para ibigay ulit dun sa adjudicator at dito magbabase yung adjudicator. Opo, bibigyan po sila ng 15 days para magsumite ng position paper and draft decision. So pag natanggap na ng regional adjudicator yung position paper nila and draft decision, doon na po mag-resolve ng kaso yung regional adjudicator ng 19 calendar days. 90 calendar days. 90. So ibig sabihin 3 buwan. O 3 buwan sa huli. Mag-start po yun sa huling tinanggap niya yung papel ng either po ng Ng respondents or ng complainant. or respondent. Kasi Okay. po minsan po ang respondent po nauna mag-submit ng position paper and draft resolution. Minsan po nahuhuli po yung complainant mag-pass po. Oh. So yung pinakahuli nag-submit ng position paper and draft decision, doon to tayo magka-count ng 90 days. Okay. Okay. Basta po hindi po lalagpas ng 15 days from from the order setting for directing them to file a position paper and draft decision. Okay, okay. Paano daw kung hindi makapagsumite sa tamang oras? 'Di ba meron tayong talagang parang 15 days po. period, oo. 15 days. Oh, pag hindi sila po nakapagsumite dun sa pag hindi within po that 15 nakasumite ng days. position paper or draft decision, yung either of the parties, complainant ba or respondent, ang regional adjudicator will decide kung ano yung available na document na sa harapan niya. Okay. Pero kung halimbawa nga lahat ng dokumento hindi na ipasa dahil late nga dun sa 15 days. Kung liberal naman po yung natin, hindi naman po natin gusto na matatalo yung kabila na Na walang basta binigay na na lang papel. na i-disregard na lang po natin. Depende po kasi sa kaso. Kung talaga Okay. pong malaking kaso yan, tatanggapin po natin para po magde-decide tayo based on the merit of the case. Okay. Ano ba usually yung mga malalakas na kaso? Siyempre po yung hindi pag-develop ng isang developer ng isang subdivision at nakabayad na po yung complainant. Okay. Million na po nabayad nila. Siyempre Okay. gusto nila ng specific performance to build that house and to give the title of the lot. Okay. O sige. So, ilang araw yung magugugol para makuha yung desisyon? 90 days, po, no? ma'am, Okay. galing sa last na Okay. position paper and draft decision na pinasa Okay. ng parties. Kung- After that, pag natalo yung mga parties, mag-apila po sila sa division ng commission. Okay. Tapos, Yung losing party po or yung agree sa decision ng regional adjudicator, magpapile po siya ng memorandum appeal. Okay. Memorandum po. Verified Okay. din po tulad ng verified complaint po. Okay. So, tapos, pagkatapos niyang apela, Magbabayad rin po siya ng appeal fee and also appeal bond po. okay. So, after niyan, For example po, winning po siya ng money judgment and damages before the regional adjudicator doon sa decision, nanalo po siya. Yun po, pag mag-aapila po sila, babayaran po nila yon as appeal bond po. Security Okay. po yon sa winning party po. okay. So, pagkatapos niyan, attorney, Pagkatapos po ng
merong 10 days para sa ano po, sa respondent para mag-file ng counter memorandum po. Okay, okay. So after nun, sige, sunod-sunurin na natin, attorney, kasi kukulangin na naman tayo Okay. sa oras. Okay po. At pagkatapos po doon, nag-appeal siya sa appeal sa commission in division, sitting in division. Magdi-decide po sila na magre-resolve po sila ng 120 days. Magre-resolve po sila ng 120 days from the date na nakapasa na po nung huling papel. Yun po yung counter memorandum ng respondent. Mhm. And then, pag nag-decide, pag losing pag naka-decide na sila, pag gusto pa rin mag-appeal ng losing party, papile po sila ng motion for reconsideration. Minsan nyo lang yung gagawin po, yung motion for reconsideration, and then yung commission sitting in bank. So 5 commissioner na po mag-examine ng decision nila if they will reconsider it. And then kung talo pa rin po si losing party, pupunta na po siya sa CA po. Oh, Court of Pupunta Appeals. po tayo. Sa Court of Appeals. Opo. Ayun. So ang rules doon, yung rules of court, hindi na po yung HSAC Okay. na rules of procedure namin. Okay. So after pala niyan, kung yung sa resolution na nung mag-aapelan na sila dun sa Court of Appeals. Opo. Okay, So, okay. yan po yung general flow Aha. ng adjudication process ng HSAC po. Ayun. So yun pala yung flow, Meron- Yes okay. po. Anyway. Meron din po kami special cases na talagang napaka-iksi ng period to decide and to file the case. Ito po yung election contest. Okay. Opo. Okay. Okay. Special po to kasi maiiksi yung period to file and to decide. Nako. Okay. Nako, so attorney, malinaw na para dun sa mga gustong ng kanilang mga kaso diyan sa HSAC. So, sir, Opo. bago tayo magpaalam, baka may gusto ka pang sabihin. Yes po, the Filipinos can rely on the HSAC of Human Dedication Commission for a fair, accessible, and fast resolution of cases related to homeowners association and real estate development po. Okay. Attorney, maraming salamat po mula dyan sa HSAC. Maraming salamat po. Thank you po. Okay, si Attorney Mark Azius Rafael, ayun, mula sa HSAC.